Sa lumang mansyon ng pamilyang Delgado sa Cebu, hindi lahat ng namatay ay nakakapahinga. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi laging naghihilom. Minsan, ikaw ang pinipiling magmana ng kanilang walang katapusang paghihirap. Kapag pumasok ka sa bahay na ito, baka hindi ka na makalabas sa paraan na gusto mo. May mga lugar sa mundong ito na dapat hayaang matulog na lamang sa dilim ng nakaraan. Ang lumang mansyon sa burol ng Lahug, Cebu City ay isa sa mga ito. Nakatayo pa rin ang puting dalubhasa na may mga balkoning bakal at mga bintanang may rehas. Pero ang dating ginhawa nito ay matagal nang napalitan ng kakaibang katahimikan. Walang naglaalakas ng loob na lumapit dito, lalo na kapag takip silim na. Pero minsan, may mga taong hindi na kontento sa mga kwentong naririnig lang nila sa mga matanda. Minsan, kailangan nilang makita mismo ang katotohanan. Kahit na ang katotohanan na iyon ay maaring magbago sa kanila ng tuluyan. Ako ay isa sa mga taong iyon. At ngayong gabi, sa wakas malalaman ko na kung totoo nga ang mga kwentong nagiging alamat sa aming lugar. Ang pamana ng trahedya. Haunted Mansion of Cebu. Malamig na hangin ang sumalubong sa akin habang naglalakad ako sa gilid ng Provincial Road, patungo sa burol ng Lahug. 6:00 na ng hapon at ang araw ay unti-unting nagtatalukbong sa likod ng mga bundok ng Cordova. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magningas sa malayo, pero sa dako kung saan ako patungo, tanging ang kulay dalawang liwanag ng papalubog na araw ang nagsisilbing gabay ko. Ako si Miguel Santos, 20 taong gulang at isang journalism student sa University of San Carlos. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa mansyon ng pamilyang Delgado. Mga kwentong nagiging mas nakatatakot kapag gabi, mga salaysay na hindi mo malilimutan kahit anong pilit mo. Pero bilang isang mangangabalita sa sariling karapatan, hindi ako nakontento sa mga segunda mano na impormasyon. Kailangan kong makita mismo, kailangan kong maranasan para sa isang dokumentaryo na ginagawa ko tungkol sa mga haunted places sa Cebu. Ang mga matanda sa aming barangay ay palaging nagkukwento tungkol dito tuwing mga pista o kapag nagtitipon-tipon sa ilalim ng malaking balete tree sa plaza. Si Lola Ising, na mahilig magkwento habang naghahabi, ay laging nagsasabi, "Iho, huwag kang pupunta doon. May mga bagay na hindi dapat ginagaling ng mga bata." Pero ngayong nakikita ko na ang totoong laki ng mansyon sa malayo, mas lumalaki ang aking curiosity kaysa takot. Ang daan patungo sa mansyon ay medyo matarik at habang tumataas ako sa burol, mas nagiging malinaw ang hugis ng gusali. Ito ay isang 2 palapag na Spanish colonial house na may mga balkoning bakal at mga bintanang may intricate na rehas. Kahit sa malayong tingin makikita mo ang dating ginhawa nito. Ang paraan kung paano nila inilagay ang mga halaman sa paligid, ang malawak na bakuran at ang mataas na pader na nakapaligid sa buong property. Pero ngayon lahat ng iyon ay mukhang mga bantayog na lamang ng nakaraan. Nang makalapit na ako sa entrance, nakita ko ang mataas na gate na gawa sa bakal. Kalawangin na at may mga dahong tuyo na nakasabit sa mga bakal na bar. Pero ang nakakagulat ay nakabukas ito ng kaunti. Sapat para makapasok ang isang tao nang hindi kailangan gumamit ng lakas. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol dito. Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang kakaibang pananahimik ng lugar. Pero ngayong nandito na ako, bakit parang may humihila sa akin papasok? Ang tanong na iyon ay hindi na nakatanggap ng sagot mula sa aking isip. Sa halip, natagpuan ko ang aking mga paa na naglalakad patungo sa gate at ang aking mga kamay na dahan-dahang itinutulak ang kalawanging bakal. Ang gate ay mabigat, mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Nang itulak ko ito, kumalabog ito sa sariling hinyes at ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Namilit ako ng sandali, nagantay kung may sasagot na ibang tunog mula sa loob ng mansyon. Wala.
Tanging ang pagkakalabog ng gate lang ang naririnig at pagkatapos ay bumalik na ang katahimikan. Pagpasok ko sa bakuran, ang unang bagay na tumama sa aking mga ilong ay ang mabigat na amoy ng halong lumang kahoy, basang lupa at namumulsong mga dahon. Ang damo sa paligid ay umabot na sa aking tuhod at makikita mo ang mga dating flower beds na ngayon ay puno na ng mga damong ligaw at mga halaman na hindi na naaalagaan. Nagsimula akong maglakad patungo sa veranda ng bahay. At sa bawat hakbang ko, mas nagiging malinaw ang mga detalye ng dating pamumuhay ng mga Delgado. May mga basag na paso sa gilid ng beranda. May mga sirang upuan na mukhang dating magaganda at mamahalin. At may mga metal fixtures na ngayon ay puno na ng kalawang. Pero habang naglalakad ako, may kakaiba akong nararamdaman. Parang may nanonood sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang feeling na yon. Pero napatingin ako sa mga bintana ng ikalawang palapag. Ang mga salamin ay madudumi na dahil sa matagal na panahon. Pero sa isang bintana sa kanan parang may nakita akong dumaan. Isang aninong mabilis na nawala sa aking paningin. Tumigil ako sa paglalakad at mas pinagmasdan ang bintanang iyon. Wala akong nakikita. Siguro imahinasyon ko lang iyon dahil sa mga kwentong narinig ko tungkol sa lugar na ito. Sabi ng matatanda, dito daw nagsimula ang lahat sa pamilyang Delgado. Bulong ko sa sarili ko habang patuloy na naglalakad patungo sa pinto. Isang pamilya na minsang kilala sa buong Cebu dahil sa kanilang yaman at impluensya. Pero sa bawat kwento tungkol sa kanila, laging may bahagi na hindi nila kayang ikwento ng buo. Ang mga kwentong narinig ko tungkol sa mga Delgado ay hindi simple na mga ghost stories. Ayon sa mga matanda, ang pamilyang ito ay dating may-ari ng malaking plantasyon sa Cebu at ang kanilang yaman ay nagmula sa mga negosyong may kaugnayan sa sugar industry noong panahon ng mga Kastila. Pero noong dekada 1940, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Una, ang bunso nilang anak, si Maria Elena, ay namatay dahil sa isang hindi kilalang sakit. Sabi raw, isang gabi, nakita ng kanyang mga magulang na nakikipag-usap siya sa isang hindi nakikitang tao sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, patay na siyang natagpuan sa kanyang kama, nakangiti pa raw. Pagkatapos nito, ang ama ng pamilya, si Don Ricardo Delgado, ay namatay din ng kakaiba. Natagpuan siya ng mga katulong sa kanyang study room. Nakaupo sa kanyang mesa, hawak ang isang sulat na walang nakasulat. Ang mga mata niya ay nakabukas pero walang buhay. At ang pinakakakaibang bahagi ng kwento, noong huli, nawala ang natitirang mga miyembro ng pamilya, si Doña Carmen at ang kanilang 2 anak na lalaki. Hindi sila namatay, hindi rin naman umalis ng Cebu. Nawala lang. At mula noon wala nang tumira sa mansyon. Natatandaan ko pa ang mga salitang binanggit ni Lola Ising tungkol dito. Ang mga Delgado ay may tinatagong kasalanan, iho, at ang kasalanan na iyon ay hindi namatay kasama nila. Narito pa rin naghihintay sa susunod na pamilya na titira sa bahay na iyon. Nang makarating ako sa harapan ng pinto, nakita ko kung gaano kaganda ang craftsmanship ng mga Kastila. Ang pinto ay gawa sa solid na nara. May mga ukit na mga bulaklak at mga simbolong hindi ko makilala. Ang metal fixtures nito ay gawa sa brass. At kahit kalawangin na, makikita mo pa rin ang dating ginhawa nito. Hinawakan ko ang door handle at dahan-dahan itong pinihit, walang luma. Nakabukas pa rin ito. Nang itulak ko ang pinto, malakas ulit ang pagkakalabog at sumama pa ito ng mahabang squeaking sound na umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Pumasok ako sa loob at kaagad kong naamoy ang mas mabigat na amoy ng lumang kahoy, dust at isang kakaibang dampness na parang natagong tubig sa ilalim ng sahig. Ang unang bagay na nakita ko ay ang malaking living room na may mataas na ceiling at may mga chandelier na puno na ng alikabok. Ang mga furniture ay nakatakip pa rin ng mga puting tela pero makikita mong mayayaman ang mga ito dahil sa mga detalyeng nakikita sa mga gilid.
Sa mga pader nakalagay ang mga kupas na litrato ng pamilyang Delgado. May mga malaking portraits na mukhang commissioned paintings at may mga mas maliliit na family photographs na kuha siguro noong mga special occasions. Lumapit ako sa isang malaking portrait sa gilid ng hagdan. Isang family portrait na mukhang kinuha noong 32 dekada base sa mga damit nila. Nakita ko si Don Ricardo, isang matangkad na lalaki na may mustache at may aura ng autoridad. Si Doña Carmen naman ay isang magandang babae na nakangiti, pero ang ngiti niya ay parang hindi umabot sa kanyang mga mata. May 3 anak sa picture, 2 lalaki na mukhang teenagers na, at isang batang babae na siguro 8 taong gulang, si Maria Elena. Pero habang pinapanood ko ang picture, may kakaiba akong napansin. Sa reflection ng salamin sa gilid ng portrait, nakikita ko ang aking sariling reflection. Normal lang iyon. Pero ang batang babae sa picture, si Maria Elena, sa reflection, hindi siya nakatingin sa camera tulad ng ginagawa niya sa actual na picture. Sa reflection, nakatingin siya direkta sa akin. Napalapit ako pa sa salamin para tingnan ng mabuti, pero nang ginawa ko iyon, nawala na ang reflection. Naging normal na ulit ang lahat. Siguro dahil sa liwanag lang, sabi ko sa sarili ko, pero hindi ako naniniwala sa sariling explanation ko. Patuloy akong naglakad sa loob ng bahay at nakita ko ang iba pang mga kwarto sa ground floor. May malaking dining room na may mahaba na mesa para sa 2 katao, may library na puno ng mga lumang libro, at may isang study room na mukhang dating office ni Don Ricardo. Pumasok ako sa study room at nakita ko ang malaking mesa na gawa sa dark wood. Sa ibabaw nito may mga lumang papel na hindi ko na mabasa dahil sa edad. May isang inkwell na tuyo na. At may isang kakaibang bagay. May ukit sa mesa mismo na hindi ko makita sa ibang parte ng bahay. Lumapit ako para tingnan ang ukit. Ito ay isang simbolong mukhang combination ng cross at ng ibang mga geometric shapes. Hindi ito Kristiyano pero hindi rin ito mukhang mga traditional na Filipino symbols. May kakaiba itong dating parang may maliit na energy na lumalabas dito. Habang pinag-aaralan ko ang simbolo, narinig ko ang isang mahinang tunog, piano. May tumutugtog ng piano sa loob ng bahay at ang tugtog ay halos hindi marinig pero distinkta pa rin. Isang malungkot na melody na paulit-ulit. Lumabas ako ng study room at sumunod sa tunog. Ang piano ay mula sa kabilang kwarto, siguro sa family room o sa isang parlor. Pero nang narating ko ang pinto ng kwartong iyon, huminto ang tugtog. Binuksan ko ang pinto. Walang tao, pero may isang lumang upright piano sa sulok at ang mga keys nito ay parang kakapisil pa lang ng isang tao. Unay isang sakit na kumitil sa bunso. Bulong ko sa sarili ko, natatandaan ang kwento ni Lola Ising. Sumunod, isang pagkamatay na walang paliwanag, hanggang sa isang gabi na wala ang natitirang miyembro ng pamilya at mula noon wala nang tumira dito. Pero habang nagsasalita ako sa sarili ko, naramdaman ko na hindi lang ako ang nagsasalita. May ibang boses, mahinang-mahina pero naririnig ko pa rin, na sumasama sa aking mga salita. Isang boses ng babae, malambing pero may kasamang lungkot na hindi maipaliwanag. Bumalik ako sa living room at tumingin sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ang hagdanan ay malaki at gawa sa nara din. May carved na mga balustre at handrail na makikita mong magaganda noong una pa. Pero ngayon, puno na rin ito ng alikabok at may mga spider webs sa mga sulok. Kinuha ko ang flashlight na dala ko at sinindihan ito. Ang liwanag ay hindi gaanong malakas pero sapat na para makita ko ang mga hakbang sa hagdan. Nagsimula akong umakyat at sa bawat hakbang ko may tunog ang mga wooden steps, mga creaking sounds na umaawit sa katahimikan ng gabi. Habang umakyat ako, naririnig ko ang mga mabibigat na yabag sa itaas. Mga hakbang na parang may naglalakad sa second floor hallway. Pero ang mga yapak na ito ay mas mabibigat kaysa sa akin. Parang ng isang matandang tao o ng isang taong may daladalang mabigat na bagay.
Nang makarating ako sa ikalawang palapag, nakita ko ang mahabang hallway na may mga pinto sa magkabilang gilid. Ang mga pinto ay sarado lahat pero may isang pinto sa dulo ng hallway na bahagyang nakabukas. At sa loob ng kwartong iyon may mahinang liwanag na lumalabas. Hindi electric light ang liwanag na iyon, mukhang candlelight o lamplight, isang warm, flickering na liwanag na nagde-dance sa mga pader. Naglakad ako patungo sa pinto pero habang lumalakad ako, naramdaman ko na may nakasunod sa akin. Hindi ko ito nakikita pero ramdam ko ang presence nito sa likod ko. Parang may naglalakad na eksaktong nasa kaliwa kong balikat na sumusunod sa bawat hakbang ko. Nang makalapit na ako sa pinto sa dulo ng hallway, huminto ako. Mula sa loob naririnig ko ang mahinang humming, isang babae na naghaham ng isang kanta na pamilyar. Pero hindi ko matatandaan kung saan ko narinig. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto para makita ang loob. Ito ay isang kwarto ng bata, specifically ng batang babae. May mga toys pa rin sa mga shelves, may isang maliit na table and chair set, at may isang bed na may pink na bed sheets. Pero ang lahat ng mga ito ay covered ng alikabok na, at ang mga kulay ay sobrang faded na. Pero ang nakakagulat ay may isang tao sa loob ng kwarto. Isang babae na nakatayo sa harap ng mirror nakatalikod sa akin. Mahaba ang kanyang buhok. Sobrang haba na umabot sa kanyang baywang at nakasuot siya ng isang puting bestida na mukhang dating maganda pero ngayon ay medyo torn na at stained. Huminto siya sa pagham at dahan-dahang nagsimulang lumingon sa akin. Hindi ko nakita ang kanyang mukha sa una pero nakita ko ang kanyang reflection sa salamin. At sa reflection na iyon wala siyang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig. Blank na skin lang na kulay abo. Pagkatapos tuluyan na siyang lumingon para harapin ako. Walang muka, wala talagang muka. Biglang namatay ang flashlight ko. Sa dilim narinig ko ang mabibigat na yabag na mabilis na papalapit sa akin, kasama ang isang tunog na parang pagdrag ng mga paa sa sahig. Ang sugat ng nakaraan. Narinig ko ang boses niya, malamig, hollow, at halong sa aking sariling boses na parang nag-echo. Hindi laging naghihilom. Minsan, ikaw ang pinipiling magmana. Sa kadiliman, naramdaman ko ang malamig na hangin sa mukha ko at amoy ko ang kakaibang scent, parang mga flowers na tuyo na, mixed sa amoy ng lupa at mga candles na pinatay na. Tumakbo ako pabalik sa hallway at sa kadiliman hinanap ko ang hagdan. Ang mga hakbang ko ay mabibigat at mabilis at naririnig ko sa likod ko ang mga tunog na parang may sumusunod sa akin. Mga tunog ng mga damit na nag-rustle, mga tunog ng mga paa na hindi tumutunog sa sahig, at ang patuloy na humming ng babae. Nang makarating ako sa ground floor, patuloy akong tumakbo patungo sa pinto. Pero habang tumatakbo ako may mga kakaibang nangyayari sa paligid ko. Ang mga portrait sa mga pader ay parang umuusog. Ang mga mata ng mga delgado ay sumusunod sa aking galaw at ang mga ngiti nila ay nagiging mas malaki habang pinapanood nila akong tumakbo. Ang piano sa kabilang kwarto ay nagsimula ulit magtatugtog pero hindi tuntas. Pero ngayong mas malakas na at mas mabilis. Isang frantic na melody na sumasabay sa aking takbo. Ang mga chandelier sa taas ay nag-swing ng kaunti at ang mga kristal na nakasabit dito ay nagka-chime na parang may hangin sa loob ng bahay. Pero ang pinakakakaiba ay ang mga boses. Hindi lang ang boses ng babaeng nakita ko sa kwarto. May mga boses ng buong pamilyang Delgado na nag-o-overlap sa isa't isa. Ang mataas na boses ni Don Ricardo. Bakit mo hinayaang mangyari ito sa aming pamilya? Ang malambot na boses ni Doña Carmen. Ang mga anak ko. Nasaan na ang mga anak ko? Ang mga boses ng mga batang lalaki. Kuya, bakit hindi mo kami natulungan? At sa gitna ng lahat ng mga boses na iyon, ang boses ng batang babae. Si Maria Elena, hindi ka makakaalis dito, Miguel.
Kailangan namin ng isang kapalit. Nang marinig ko ang pangalan ko, napatuliro ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko sinabing Miguel ang pangalan ko. Hindi ko sinabi ang pangalan ko sa kahit na kanino sa lugar na ito. Pero hindi ko na inisip yon ng matagal. Ang importante ay makalabas ako sa bahay na ito. Nang makarating ako sa pinto, hinarap ko ang door handle at mabilis itong binuksan. Pero hindi ako nakabuklas ng pinto. Locked na ito. Locked na ang pinto na hindi ko naman na-lock nang pumasok ako. Sinubukan ko ulit at ulit pero hindi talaga ito bumubukas. Ang metal handle ay malamig sa aking mga kamay. At tuwing hihila ko ito parang may humihigit sa kabilang lado. Parang may taong ayaw akong pakawalang. Hindi ka makakaalis, Miguel. Narinig ko ulit ang boses ni Maria Elena. Pero ngayon, malapit na ito. Nasa likod ko na siya. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na kailangan makita siya para malaman na nandoon siya. Ramdam ko ang kanyang presence sa likod ko. Malamig, malungkot, at may galit na hindi ko maiintindihan. Ang pamilya namin ay namatay dahil sa mga kasalanan ng aming ama, tuloy niya. Pero ang mga kasalanan na iyon ay hindi namatay kasama namin. Narito pa rin ang mga iyon at kailangan namin ng isang tao na magdadala nito sa labas ng bahay na ito. Lumingon na ako. Nandoon siya, mga 2 metro lang ang layo sa akin. Nakikita ko na siya ng mas malinaw ngayon. Ito ay si Maria Elena, ang batang babae sa mga litrato, pero hindi na siya bata. Lumalaki siya ng sabay sa aking panonood, mula sa batang 8 taong gulang hanggang sa mga 20 taong gulang. Ang kanyang mukha ay bumubulik din. Mga mata na puno ng lungkot, isang mukha na maganda pero may kasamang galit at isang ngiti na hindi ko malilimutan. Ang aming ama, tuloy niya habang mas lumalakad papalapit sa akin, ay gumawa ng isang kasunduan sa mga espiritu ng mga naunang may-ari ng lupang ito, ang mga lumad na namatay rito noong panahon ng mga Kastila. Nangako siya na maghahandog ng dugo ng sariling pamilya para sa mas malaking yaman. Pero nang dumating ang panahon para sa handog, hindi niya magawa. Kaya sa halip na kami mismo ang maging handog, ginawa niyang handog ang mga espiritu ng ibang tao. Habang nagsasalita siya, nakikita ko sa aming paligid ang mga iba pang anino, mga lalaki, babae at mga bata na nakitingin sa akin. Mga tao na mukhang galing sa iba't ibang panahon na nakasuot ng mga damit na galing sa iba't ibang dekada. Lahat sila ay may iisang itsura sa mata. Ang lungkot at galit na nakita ko kay Maria Elena. Lahat kami ay mga tao na pumasok sa bahay na ito nang walang alam. Sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng Amerikanang damit galing pa sa 1950. Lahat kami ay naging handog para sa kasunduan ni Don Ricardo. Pero ngayon, balik ni Maria Elena, ikaw naman susunod. Ikaw ang magiging katumbas ng kasalanan ng aming pamilya. Napaupo ako sa sahig, nalilito sa lahat ng narinig ko. Lahat ng kwentong narinig ko tungkol sa pamilyang Delgado ay hindi buo. Walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ni Don Ricardo, walang nagsabi sa akin tungkol sa mga lumad na namatay sa lupang ito at walang nagsabi sa akin na ang mga nawawalang tao sa Cebu ay nagiging handog sa lugar na ito. Ilan na ba kayo? Tanong ko kay Maria Elena. Marami na, sagot niya. Simula nang mamatay kaming lahat noong 1943, hindi na natitigil ang pagdating ng mga tao dito. May mga curious na estudyante tulad mo. May mga nawawalang mga tao na naghahanap ng tahanan. At may mga taong sadyang naliligaw dito nang hindi nila alam na hindi na sila makakaalis. Tumingin ako sa mga anino sa paligid ko. Nakikita ko ang mga mukha nila at sa bawat mukha nakikita ko ang sariling kwento. May mga tao na mukhang galing sa 1950. May mga tao na mukhang galing sa 1960. May mga hippie-looking na tao na siguro galing sa 1970. At may mga tao na mas modern na kasuotan na siguro galing sa mga nakaraang taon.
Kailangan ninyo talaga ng handog? Tanong ko. Hindi, sagot ni Maria Elena. Hindi namin kailangan ng handog. Ang kailangan namin ay ang kalayaan. Ang kailangan namin ay makawala sa bahay na ito at makahanap ng kapahingahan. Pero ang kasunduan ni Papa ay nakatali sa aming mga kaluluwa. Hindi kami makakaalis hanggang sa hindi natutupad ang kasunduan. Ano ang kasunduan? Dapat maging pantay ang bilang ng mga naging handog sa bilang ng mga kasalanan na ginawa ng aming pamilya. Sagot ng isang babae na nakasuot ng mga damit galing sa 1980. Ayon sa mga lumad na nakipagkasunduan sa kanya, dapat may isa-isang tao para sa bawat lumad na napatay nila para makakuha ng lupang ito. Ilan pa ang kailangan ninyo? Ikaw, sagot ni Maria Elena. Ikaw ang huling handog. Kapag naging handog ka na, maaari na kaming lahat makapahinga. Napatigil ako sa pag-iisip. Ang ibig sabihin ay kung papayag akong maging handog, maliligtas ko ang lahat ng mga taong nakatrap sa bahay na ito. Kasama na si Maria Elena at ang kanyang pamilya. Pero ang ibig sabihin rin ay mamamatay ako dito. At magiging bahagi din ako ng mga espiritu sa mansyon na ito. Pero may iba kayong choice. Sabi ko. Wala, sagot ni Maria Elena. Ito ang tanging paraan para makapahinga kaming lahat. Tumayo ako at hinarap si Maria Elena. Nakita ko sa kanyang mga mata ang decades ng pagkakakulong sa lugar na ito. Ang lungkot ng buong pamilya na hindi makakapahinga hanggang sa hindi natutupad ang kasunduan ng kanilang ama. At ang pag-asa na sa wakas malapit na silang makakalaya. Pero kung papayag ako, sabi ko, magiging katulad ninyo rin ako. Magiging espiritu rin ako na walang kapahingahan. Hindi, sagot niya. Ang mga handog ay hindi nagiging tulad namin. Ang mga handog ay nagiging bahagi ng lupa, nagiging bahagi ng kalikasan. Ikaw ay mamamatay pero hindi ka magiging kulam sa lugar na ito. Nag-isip ako ng malalim. Kung totoo ang lahat ng sinabi nila, kung maging handog ako, maliligtas ko ang lahat ng mga taong nakatrap sa lugar na ito kasama na ang pamilyang Delgado, pero mamamatay ako sa prosesong iyon. Pwede ba akong mag-isip muna? Tanong ko. Pwede, sagot ni Maria Elena. Pero hindi ka makakakuha. Ang mga pinto ay hindi bubukas hanggang sa hindi mo nagagawa ang desisyon. Umupo ako sa lumang sofa sa living room at nag-isip ng mabuti. Hindi ako handang mamatay, lalo na sa edad kong ito. May mga pangarap pa akong hindi natutupad. May mga tao pa akong mahal na hindi ko pa nasasabihan ng mga bagay na dapat nilang malaman. Pero sa kabilang banda, kung hindi ako aangayag, ang lahat ng mga taong nakatrap sa lugar na ito ay mananatiling nakatrap. At mas marami pang mga tao ang maaaring pumasok sa bahay na ito at maging handog rin. May iba pa bang paraan? Tanong ko kay Maria Elena. Napatingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. Mayroon, sabi niya. Pero ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Pero mas delikado iyon kaysa sa pagiging handog mo. Ano yun? Kailangan mong puntahan ang pinagmulaan ng kasunduan, sagot ng matandang lalaki na nakasuot ng Amerikana. Sa libingan ng mga lumad na pinatay ng aming pamilya. Nandoon ang mga bato na may mga nakaukit na simbolo. Ang mga simbolong nakita mo sa study room ni Don Ricardo. Saan iyon? Sa likod ng bahay, sagot ni Maria Elena. May malaking balete tree doon at sa ilalim nito ay ang mga libingan. Pero ang delikado doon ay ang mga espiritu ng mga lumad ay mas galit kaysa sa aming mga espiritu. Sila ay mga biktima at ikaw ay anak ng mga taong sumupil sa kanila. Tumayo ako at tumingin sa mga bintana sa likod ng bahay. Sa kadiliman makikita ko ang hugis ng malaking puno sa malayong parte ng bakuran. Ano ang gagawin ko doon? Kailangan mong hilingin sa kanila ang kapatawaran, sagot ni Maria Elena. Hindi para sa aming pamilya. Hindi na namin kayang tanggapin ang kapatawaran dahil sa ginawa ng aming ama. Pero para sa mga naging handog namin at para sa mga susunod pa na maaaring maging handog. At kung hindi sila magpatawad, mamamatay ka pa rin, sagot niya.
pero hindi bilang handog. Mamamatay ka bilang isang tao na nagtangkang magbago ng kasaysayan ng lugar na ito. Nag-isip ako ng ilang minuto. Ang dalawang choice ko ay pareho na maaari akong mamatay. Pero ang pangalawang choice ay may posibilidad na maligtas ko ang lahat ng tao sa lugar na ito nang hindi na magkakaroon pa ng susunod na handog. Gagawin ko, sabi ko. Ngumiti si Maria Elena, ang unang totoong ngiti na nakita ko sa kanya mula nang makita ko siya. Salamat, sabi niya. Kung magtagumpay ka, lahat kami ay makakawala sa lugar na ito. Kung hindi ka magtagumpay, at least sinubukan mo. Lumabas ako sa likuran ng bahay gamit ang back door. Ang bakuran sa likod ay mas malaki kaysa sa harapan at mas maraming mga puno. Sa gitna ng lahat ng mga puno ay ang malaking balete tree na nakita ko mula sa bintana. Ito ay sobrang laki na ang mga ugat nito ay kumakalat sa lahat ng direksyon at ang mga sanga nito ay umabot sa lahat ng parte ng bakuran. Habang naglalakad ako patungo sa balete tree, naramdaman ko na ang atmosphere sa paligid ay nag-change. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga tunog ng gabi, mga cricket, mga ibon, mga hayop sa malayo, ay natigil na. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang aking mga yapak sa basang damo at ang malakas na tibok ng aking puso. Nang makalapit ako sa balete tree, nakita ko ang mga batong nakakalat sa ilalim nito. Hindi ito ordinary na mga bato, mga limestone na may mga nakaukit na simbolo. Ang mga simbolong nakita ko sa study room ni Don Ricardo. Pero ang mga simbolong ito ay mas detalyado, mas complex at may kasamang mga nakaukit na mga mukha ng mga tao. Sa gitna ng mga bato ay may isang malaking flat stone na mukhang altar. Sa ibabaw nito ay may mga stains na kulay dark brown. Mga stains na alam kong dugo na, pero hindi na fresh. Mga espiritu ng mga lumad na namatay sa lugar na ito. Nagsimula ako, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nandito ako para humingi ng kapatawaran sa ngalan ng lahat ng mga naging handog sa kasunduan ni Don Ricardo Delgado. Walang sagot. Ang tanging naririnig ko ay ang hangin sa mga dahon ng balete tree. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran para sa pamilyang Delgado. Tuloy ko. Alam kong hindi ninyo sila mapapatawad at hindi rin nila deserve na mapatawad. Pero ang mga taong naging handog, mga inosenteng tao na hindi nalalaman ang tungkol sa kasunduan, sila ay hindi deserve na mamatay para sa kasalanan ng iba. Biglang umihip ang malakas na hangin at ang mga dahon ng balete tree ay nag-rustle ng malakas. Sa hangin narinig ko ang mga boses mas matanda kaysa sa mga boses ng mga Delgado, mas malalim at may accent na hindi ko familiar. Bakit ka nandito, anak ng mga mananakop? Tanong ng isang malakas na boses na lalaki. Nandito ako para humingi ng justice, sagot ko. Hindi para sa mga Delgado pero para sa mga inosenteng tao na naging handog sa kasunduan na hindi nila ginawa. Ang kasunduan ay hindi pwedeng mabago, sagot ng isang babae na boses. Ang dugo na naitubo na ay hindi na pwedeng ibalik. Pero pwede ninyong patigilin ang sunod pa na pagtubo ng dugo, sabi ko. Pwede ninyong tapusin ang kasunduan para hindi na magkakaroon pa ng susunod na handog. May matagal na katahimikan at sa katahimikang iyon naramdaman ko ang presence ng maraming espiritu sa paligid ko. Hindi lang isa o dalawa, marami, mga lalaki, babae at mga bata na namatay sa lugar na ito noong panahon ng kolonisasyon. Ano ang pwede mong ialay sa halip na ang buhay mo? Tanong ng unang lalaking boses. Ang katotohanan, sagot ko. Ang katotohanan tungkol sa nangyari sa lugar na ito, ang katotohanan tungkol sa kasunduan ni Don Ricardo at ang katotohanan tungkol sa mga taong naging handog. Isusulat ko ang lahat ng ito at ipapabasa ko sa lahat ng tao sa Cebu para hindi na magkakaroon pa ng ibang taong magiging handog dahil hindi nila alam ang tungkol sa lugar na ito. Ang katotohanan ay hindi kapalit ng mga buhay na nawala na, sagot ng babae. Pero ang katotohanan ay makakaprotect sa mga susunod pang buhay na maaaring mawala, sabi ko. At ang katotohanan ay magbibigay ng respeto sa mga naging handog. Ang mga pangalan nila ay hindi magiging anonymous na,
ang mga kwento nila ay hindi magiging lingid sa mga pamilya nila. May isa pang matagal na katahimikan at sa katahimikang iyon, naramdaman ko na ang mga espiritu ay nag-uusapan sa sarili nila sa isang wika na hindi ko maiintindihan. May isa pang kondisyon, sabi ng lalaki, kailangan mong manatili sa lugar na ito hanggang sa makumpleto mo ang pagsusulat ng katotohanan. Hindi ka pwedeng umalis hanggang sa hindi mo natatandaan at naisusulat ang lahat ng pangalan ng mga naging handog, ang lahat ng kwento ng mga naging handog at ang buong kasaysayan ng lugar na ito. Gaano katagal yon? Depende sa kung gaano kakabilis magtrabaho, sagot ng babae. Pero hindi hihigit sa 1 buwan. Nag-isip ako, 1 buwan sa mansyon na ito kasama ang mga espiritu. Pero kung magtagumpay ako, maliligtas ko ang lahat ng mga tao na nakatrap sa lugar na ito at walang magiging susunod pa na handog. Papayag ako, sabi ko. Biglang tumahimik ang lahat at sa katahimikang iyon may lumabas na liwanag mula sa mga batong may nakaukit na simbolo. Ang liwanag ay kulay gold at warm at pag may nasapyo ito sa akin, naramdaman ko ang isang sense of peace na hindi ko in-expect. Ang kasunduan ay nabago na, sabi ng lalaki. Simula ngayong gabi, walang magiging handog pa sa lugar na ito. Ang mga espiritu ng pamilyang Delgado at ng mga naging handog ay maaari nang magpahinga. Pero ikaw ay dapat manatili hanggang sa makompleto mo ang inyong kasunduan. Salamat, sabi ko. Pero bago pa ako makabalik sa bahay, may huling bili ng babae. Handa ka na bang makita ang lahat ng mga kwento ng mga naging handog? Hindi lahat sa mga kwentong iyon ay madaling marinig. Handang-handa na, sagot ko. Bumalik ako sa mansyon at ang unang bagay na napansin ko ay ang atmosphere ay nag-change na. Hindi na ito nakakatakot. May sense of peace na sa lugar at ang mga espiritu na nakasama ko kanina ay mukhang mas relaxed na. Si Maria Elena ay naghihintay sa akin sa living room at sa mukha niya ay nakikita ko ang relief. Nagtagumpay ka, sabi niya. Oo, sagot ko. Pero may trabaho pa akong gagawin. Ngumiti siya. Alam namin at tutulungan ka namin. Kinuha ko ang notebook at pen na dala ko sa bag ko at umupo sa study room ni Don Ricardo. Ang simbolo sa mesa ay hindi na mukhang nakakatakot. Ngayon mukhang simple lang na decoration. Magsimula tayo kay Maria Elena, sabi ko. Umupo siya sa harap ko at nagsimulang magkwento. Pero ang kwento na narinig ko ay hindi lang tungkol sa kanya. Ang kwento na narinig ko ay tungkol sa buong kasaysayan ng lugar na ito. Ang lupang ito ay sa Nagsimula si Maria Elena ay dating tirahan ng isang malaking tribo ng mga lumad, ang mga taga-bukid na nagtatrade ng ginto at mga agricultural products sa mga Kastila. Noong 1800, nang dumating si great-grandfather namin sa Cebu, nakita niya ang yaman ng lugar na ito at gusto niyang makakuha ng malaking bahagi nito para sa kanyang plantation. Habang nagsasalita siya, nakikita ko sa aming paligid ang mga anino ng ibang mga espiritu, ang mga naging handog sa kasunduan. Lahat sila ay nakaupo sa paligid namin, naghihintay na makwento ang kanilang mga sariling kwento. Pero ang mga lumad ay ayaw magbenta ng kanilang mga lupa, tuloy ni Maria Elena. Kaya gumawa si great-grandfather ng isang plano. Nakipagkasunduan siya sa mga dark spirits na nakatira sa mga bundok sa paligid. Mga espiritu na galit sa mga lumad dahil sa mga rituals na ginagawa nila para sa mga harvest. Ano ang kasunduan? Maghahandog siya ng mga lumad sa mga dark spirits. At kapalit nito, tutulungan siya ng mga dark spirits na makuha ang mga lupa. Pero para maging successful ang handog, kailangan niyang maghandog rin ng dugo ng sariling pamilya. Tumigil si Maria Elena at tumingin sa mga espiritu sa paligid namin. Ang aming ama ay hindi alam ang tungkol sa kasunduan na ito hanggang sa naging ama na siya. Pero nang malaman niya, hindi na niya magawa pang tumanggi dahil ang yaman ng aming pamilya ay nakadepende na doon.
Kaya kayo namatay? Hindi, sagot ni Maria Elena. Hindi kami namatay dahil sa kasunduan. Namatay kami dahil sinubukan ng aming ama na sirain ang kasunduan. Nang malaman niyang dapat kaming maging handog, tinago niya kami sa isang convent sa Bohol. Pero ang mga dark spirits ay galit na at hinanap nila kami. Pinatay nila kami sa convent at dinala ang aming mga kaluluwa dito sa mansyon. At ang mga naging handog? Ang mga naging handog ay mga taong pumasok sa mansyon na ito habang naghahangad ang mga dark spirits ng dugo. Sagot ng isang lalaking espiritu na nakasuot ng Amerikanang damit. Ako si Eduardo Fernandez. Pumasok ako dito noong 1952 dahil naghahanap ako ng lugar na matitirhan. Hindi ko alam na may kasunduan sa lugar na ito. Isa-isa, nagsimulang magkwento ang mga espiritu ng kanilang mga sariling karanasan. Si Rosa Martinez, isang babae na pumasok sa mansyon noong 1967 habang naghahanap ng kanyang nawawalang kapatid. Si Juan de la Cruz, isang photographer na pumasok noong 1978 para kumuha ng mga pictures ng architecture ng bahay. Si Carmen Santos, isang teacher na pumasok noong 1975 dahil naghahanap siya ng quiet place para mag-grade ng papers. Lahat sila ay may iisang kwento. Pumasok sila sa mansyon nang walang alam tungkol sa kasunduan at hindi na nakaalis. Sinusulat ko ang lahat ng kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangalan, ang mga petsa ng kanilang pagkamatay, ang mga dahilan kung bakit sila pumasok sa mansyon at ang mga detalye tungkol sa kanilang mga buhay bago sila namatay. Sa loob ng unang gabi, nakasulat na ako ng mga 20 pahina ng mga kwento. Pero habang sinusulat ko ang mga kwento, nagiging mas clear sa akin ang scale ng trahedya sa lugar na ito. Hindi lang 3 o 4 na tao ang naging handog. Mahigit 30 tao ang naging handog sa kasunduan sa loob ng halos 80 taon. Sa mga sumunod na araw, ginawa ko ang study room ni Don Ricardo as my base of operations. Ang mga espiritu ay nagbabantay sa akin at tuwing kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang specific na kwento, lalapit sa akin ang espiritu na iyon para magkwento ng detalyado. Nalaman ko na ang kasunduan ay hindi lang simple na human sacrifice. Ang mga dark spirits na nakipagkasunduan kay Great-Grandfather Delgado ay may specific na requirements. Dapat ang mga handog ay mga taong may malalim na emotional connections sa lugar na ito. Dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay.
Sapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga buhay. At dapat sila ay mga taong naghahanap ng something na wala sa kanilang mga walang magiging suspicious kung mawawala sila. Kaya ang mga naging handog ay mga taong pumasok sa mansyon dahil sa loneliness, curiosity o desperation. Mga taong hindi madalas makipag-communicate sa kanilang mga pamilya, mga taong nag-travel mag-isa. At mga taong may mga personal na problems na hindi nila ma-share sa iba. Ang pinakamasakit na kwento na narinig ko ay kay Carmen Santos, ang teacher na pumasok noong 1995. Siya ay widow na at ang mga anak niya ay nakatira na sa ibang bansa. Pumasok siya sa mansyon dahil naghahanap siya ng peaceful place kung saan siya makakapag-isip tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa remaining years ng buhay niya. Hindi ko in-expect na ito na pala ang remaining hours ng buhay ko. Sabi niya sa akin habang nagsasalita kami sa veranda isang hapon, pero hindi ko rin in-expect na magiging part ako ng isang komunidad ng mga spirits na nagmamahalan at nag-aalaga sa isa't isa. Ang mga espiritu sa mansion ay hindi individual na mga lonely souls. Sila ay naging isang extended family na nag-support sa isa't isa sa loob ng mga dekada. Si Maria Elena ay naging parang ate sa lahat. Si Eduardo ay naging parang ama figure. At ang mga iba ay may kanya-kanyang mga roles sa komunidad. Kahit patay na kami, sabi ni Juan de la Cruz, nagtutulungan pa rin kami. Nagiging emotionally supportive kami sa isa't isa. At ngayong malapit na kaming makapahinga, grateful kami na nagiging unified kami sa mga huling taon na nandito kami. Sa loob ng 2 linggo, nakumpleto ko na ang mga kwento ng lahat ng espiritu sa mansyon. Pero ang pinakamahirap na parte ay yung pagsusulat ng kasaysayan ng mga lumad na namatay sa lugar na ito. Para sa part na iyon, kailangan kong bumalik sa libingan at makipag-communicate sa mga espiritu ng mga lumad. At ang mga kwentong narinig ko sa kanila ay mas detalyado at mas masakit kaysa sa in-expect ko. Sa 3 linggo ng aking pananatili sa mansyon, balik ako sa libingan ng mga lumad para makausap sila tungkol sa kanilang mga kwento. Ang mga espiritu ng mga lumad ay mas formal sa pakikipag-usap kaysa sa mga espiritu sa mansyon.
at mas careful sila sa pagbabahagi ng impormasyon. Ang aming mga kwento ay hindi para sa entertainment, sabi ng mataas na espiritu na nakipag-usap sa akin noong unang gabi. Ang aming mga kwento ay para sa justice at sa pag-preserve ng aming memory. Natuto ko na ang tribo na namatay sa lugar na ito ay ang mga taga-bukid ng Cebu. Isang malaking komunidad na may mahigit 200 pamilya na nagtitira sa area na ngayong covered ng lahug at mga karatig na barangay. Sila ay mga expert sa gold mining, agriculture at trading, at may sariling complex na political at religious system. Nang dumating si Great-Grandfather Delgado sa area noong 1820, hindi siya direktang nag-attack sa mga lumad. Sa halip, gumamit siya ng mas manipulative na strategy. Nakipag-trade siya sa kanila, naging business partner nila, at unti-unting nakakuha ng kanilang tiwala. Ang aming mga ninuno ay nagtiwala sa kanya dahil nagbibigay siya ng mga bagay na hindi namin nakakakuha sa ibang Spanish traders. Sabi ng babae espiritu na nakipag-usap sa akin, mga baril, mga knife, mga tela at mga jewelry na galing sa Europa, pero hindi namin alam na ang mga bagay na iyon ay may kasamang mga curse. Ang mga curse na binanggit ng babae ay hindi literal na mga curse sa supernatural sense. Ang mga curse ay mga diseases, mga sakit na dinala ng mga Europeans na walang immunity ang mga lumad. Pero si Great-Grandfather Delgado ay may advanced knowledge tungkol sa mga diseases na iyon at ginagamit niya ito para kontrolin ang population ng mga lumad. Unang namatay ang mga matatanda, tuloy ng babae, dahil sila ang pinakamahina kontra sa mga bagong sakit. Sumunod ang mga bata, at ang mga natitirang adult ay naging mahina rin dahil sa grief at sa kakulangan ng sufficient na manpower para sa mga agricultural activities. Sa loob ng 10 taon, ang population ng mga taga-bukid ay nabawas mula sa 200 pamilya hanggang sa mga 20 pamilya lang. At sa point na iyon, ginawa ni Great-Grandfather Delgado ang kanyang final move. Nag-offer siya sa mga natitirang lumad ng sanctuary sa kanyang plantation. Pero ang totoo ay ginawa niya silang mga slave. Ang mga huling 50 sa aming mga kapatid ay namatay sa plantation bilang mga slave, sabi ng lalaki na espiritu. Pero bago sila namatay, ginawa nila ang isang huling ritual, isang curse sa pamilyang Delgado na magiging effective hanggang sa hindi nila binabayaran ang mga kasalanan nila. Ang curse na ginawa ng mga dying na lumad ay simple pero effective. Ang mga descendant ng mga Delgado ay hindi magiging happy hanggang sa hindi nila ginagawa ang tamang bagay para sa mga espiritu ng mga lumad. Pero si Great-Grandfather Delgado ay nakaisip ng workaround. Sa halip na gumawa ng tamang bagay, nakipagkasunduan siya sa mga dark spirits para ma-transfer ang curse sa ibang mga tao. Ang mga handog na ginawa niya ay parang substitute, sabi ng babae. Sa halip na ang pamilya niya ang magdusa, ang ibang mga tao na ang magdudusa sa halip nila. Naintindihan ko na ngayon bakit galit na galit ang mga espiritu ng mga lumad. Hindi lang sila pinatay. Ginawa pa nilang substitute sa curse na dapat ay sa pamilyang Delgado mismo. Sinusulat ko ang lahat ng mga detalyeng ito at habang sinusulat ko, nagiging mas clear sa akin kung bakit importante ang mga kwentong ito. Hindi lang ito mga ghost stories. Ito ay mga kwento tungkol sa colonial oppression, sa exploitation ng mga indigenous people at sa paraan kung paano ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang power para ma-transfer ang consequences ng kanilang mga actions sa ibang mga tao. Sa huling linggo ng aking pananatili sa mansyon, binuo ko ang lahat ng mga kwentong nakuha ko para gumawa ng isang comprehensive account ng buong kasaysayan ng lugar. Ang ginawa ko ay hindi lang simple na documentation. Ginawa ko itong isang historical research na may academic value na pwedeng gamitin ng mga historians para ma-understand ng mas mabuti ang colonial period sa Cebu.
Pero ang pinakaimportanteng parte ng ginawa ko ay ang list ng mga pangalan ng lahat ng naging handog, kasama ang mga detalye tungkol sa kanilang mga buhay at sa mga dahilan kung bakit sila pumasok sa mansyon. Ang list na ito ay magiging valuable para sa mga pamilya ng mga nawawalang tao sa Cebu. Marami sa mga nakatalako ay mga taong na-report missing pero hindi nahanap ang mga katawan. Sa huling gabi bago ako umalis, nagkakaroon kami ng isang final gathering sa living room ng mansyon. Nandoon ang lahat ng espiritu, ang pamilyang Delgado, ang mga naging handog, at kahit ang mga espiritu ng mga lumad ay sumama sa amin. "Salamat Miguel," sabi ni Maria Elena. "Ngayong may dokumentasyon na ng lahat ng nangyari dito, ang mga kwento namin ay hindi na magiging myths or legends. Magiging history na. At ang mga pangalan namin ay hindi na magiging anonymous," sabi ni Carmen Santos. "Ang mga pamilya namin ay makakaalam na kung ano ang nangyari sa amin. Pero ang pinakamahalaga," sabi ni Eduardo Fernandez, "ay hindi na magkakaroon ng susunod handog. Ang mga taong pupunta dito ay maging safe na." Ang huling bagay na ginawa ko sa mansyon ay ang pagsulat ng isang final letter. Isang letter addressed sa mga future na visitors ng lugar. Sa letter na ito, ine-explain ko ang buong kasaysayan ng mansyon at nire-recommend ko na ang lugar ay maging memorial site para sa mga naging handog at sa mga lumad na namatay dito. Kinabukasan, iniwan ko ang manuscript ko sa study room at naglakad papalabas ng mansyon. Ang mga espiritu ay nagsama-sama sa veranda para paamaalam sa akin at sa unang pagkakataon mula nang makita ko si Maria Elena, nakita ko siyang tunay na masaya. "Paalam Miguel," sabi niya. "Sigurado kaming gagawin mo ang tamang bagay sa manuscript na iyon." "Paalam," sagot ko, "at salamat sa tiwala." Nang makalabas ako ng gate ng mansyon at lumingon ako pabalik, nakita ko na ang lahat ng mga espiritu ay nakatayo sa veranda kumakaway sa akin. At habang nanonood ako, unti-unting naging transparent ang mga ito hanggang sa tuluyang nawala. Ang mansyon ay naging tahimik na, pero hindi yung nakakatakot na tahimik na naranasan ko noong una akong pumasok. Ito ay yung tahimik na lugar na wala ng pagdurusa. Pagka-uwi ko sa lungsod, ang unang ginawa ko ay i-type ang lahat ng handwritten notes ko at gumawa ng isang digital copy ng manuscript. Pagkatapos nito, nag-research ako tungkol sa mga proper channels para ma-disseminate ang information na nakuha ko. Ang unang ginawa ko ay mag-contact sa Historical Commission ng Cebu Province at sa National Historical Commission of the Philippines. Ni-submit ko sa kanila ang manuscript ko at ni-request ko na mag-conduct sila ng official investigation sa mansyon ng mga Delgado. Sumunod, nag-contact ako sa mga local newspapers at sa mga regional TV stations. Hindi ko sinasabi sa kanila na nakipag-usap ako sa mga espiritu. In-present ko lang ang information na nakuha ko bilang historical research based sa mga documents na nahanap ko sa mansyon. Pero ang pinakamahalaga, nag-contact ako sa Philippine National Police at sa mga local government units para i-report ang mga names ng mga nawawalang tao na nakatala sa manuscript ko. Marami sa mga pangalang ito ay nasa mga missing persons reports na nakafile sa mga police stations sa Cebu. Sa loob ng mga sumunod na buwan, ang kwento ng mansyon ng mga Delgado ay naging malaking news sa Cebu. Ang mga authorities ay nag-conduct ng official investigation at natagpuan nila ang mga remains ng maraming tao sa mga hidden graves sa paligid ng mansyon. Ang mga pamilya ng mga nawawalang tao ay nakatanggap ng closure na hiningi nila sa loob ng maraming taon at ang mansyon mismo ay ginawa ng local government na historical site at memorial para sa mga naging biktima ng colonial oppression sa area. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, wala nang naging bago na missing person na connected sa mansyon. Ang mga tao ay nagiging aware na sa kasaysayan ng lugar at ang mga na-curious pa rin na bumisita doon ay ginagawa nila itong respectful pilgrimage sa halip na irresponsible adventure. Ngayong nakalipas na ang ilang buwan mula nang umalis ako sa mansyon,
Hindi pa rin ako makakakalimutan ang mga naranasan ko doon. Hindi dahil nakakatakot ito. Sa totoo lang, ang experience ko sa mansyon ay naging isang life-changing na journey para sa akin. Una sa lahat, natutunan ko na ang mga kwentong naririnig natin tungkol sa mga haunted places ay hindi lang mga entertainment o mga pampatakot sa mga bata. Maraming beses ang mga kwentong ito ay may mga tunay na historical basis at ang mga spirits na naririnig sa mga kwento ay mga representations ng mga totoong tao na namatay sa mga hindi fair na circumstances. Pangalawa, natutunan ko na ang responsibility ng mga nag-survive ay ang mag-document at mag-preserve ng mga kwento ng mga hindi nag-survive. Ang mga kwento na natutunan ko sa mansion ay hindi lang mga personal na stories. Ito ay mga parts ng larger historical narrative tungkol sa colonial period sa Philippines at sa paraan kung paano ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang power para ma-exploit ang mga mahihirap. Pangatlo, natutunan ko na ang justice ay hindi laging mangyayari sa buhay ng mga nang-oppress. Si Great-Grandfather Delgado ay namatay ng may yaman at power. Hindi niya naranasan ang consequences ng mga ginawa niya sa mga lumad. Pero ang justice ay pwedeng mangyari sa mga sumunod na henerasyon sa pamamagitan ng exposure ng katotohanan at ng pagbibigay ng tamang respeto sa mga naging biktima. At sa huli, natutunan ko na ang mga taong patay na ay hindi laging naging masama na mga espiritu. Ang mga espiritu na nakasama ko sa mansyon ay mga taong naging trapped sa isang situation na hindi nila ginawa, pero hindi sila naging bitter o vindictive. Sa halip, naging supportive sila sa isa't isa at willing silang tumulong sa akin para masolve ang problemang naging sanhi ng kanilang pagkakapatay. Ang manuscript na ginawa ko ay naging basis ng isang academic paper na na-publish sa Philippine Historical Review at naging basis din ng isang documentary film na ginawa ng isang local filmmaker. Pero higit sa lahat, ang manuscript ay naging symbol ng importance ng pag-preserve ng mga kwento ng mga naging biktima ng mga injustices sa kasaysayan. Ngayong nakalipas na ang 1 taon mula nang ma-publish ang manuscript ko, regular akong bumabalik sa mansyon. Hindi na bilang investigator pero bilang visitor na nagdadalaw sa memorial site. Ang lugar ay naging peaceful na at ang mga tourist na bumibisita doon ay ginagawa nila itong opportunity para matuto tungkol sa colonial history ng Cebu. May times na nakakapansin ako ng mga kakaibang bagay sa mansyon. Mga warm breeze na walang explanation. Mga scents ng mga flowers na hindi naman nandoon, o mga mahinang tugtugang piano na hindi ko matrace kung saan nanggagaling. Pero hindi na ako natatakot sa mga bagay na iyon. Ang feeling ko ay ito ay mga paraan ng mga espiritu para ipakita na masaya sila sa nangyari at na grateful sila na ang kanilang mga kwento ay naging part ng official history na. Sa mga buwan na lumipas mula nang matapos ko ang manuscript, maraming tao ang lumapit sa akin para magkwento ng kanilang sariling mga experiences sa mga haunted places sa Cebu at sa ibang parte ng Philippines. Ang pattern na nakita ko ay halos pareho sa lahat ng mga kwento. May historical basis na ang mga supernatural na experiences at ang mga spirits ay representations ng mga tao na hindi nakatanggap ng tamang justice o recognition para sa mga nangyari sa kanila. Dahil dito, nag-decide ako na i-continue ang ginagawa ko bilang isang researcher ng mga haunted places. Pero hindi na para sa entertainment value. Ginagawa ko itong para sa historical documentation at para sa pagbibigay ng closure sa mga pamilya ng mga nawawalang tao. Kasama ng ilang mga kapwa students sa USC at kasama ng ilang professors sa History Department, nag-form kami ng isang research group na tinawag namin na Philippine Paranormal Historical Research Society o PPHRS. Ang mission ng group na ito ay mag-conduct ng systematic research sa mga alleged haunted places sa Philippines
para ma-determine kung may historical basis ang mga claims at para ma-document ang mga kwento ng mga taong involved sa mga lugar na iyon. Sa loob ng nakaraang taon, nag-investigate na kami sa 3 iba pang lugar sa Cebu, isang abandoned hospital sa Carmen, isang lumang simbahan sa Bantayan Island, at isang colonial house sa Karkar. Sa lahat ng mga lugar na ito natagpuan namin ang mga historical records na nagpapatunay na may mga tragic events na nangyari doon at na ang mga alleged paranormal activities ay connected sa mga events na iyon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng natutuhan namin ay ang importance ng respectful approach sa mga investigation na ito. Hindi kami pumupunta sa mga lugar na ito para maghanap ng thrills o para mag-create ng sensational stories. Pumupunta kami doon para magbigay ng boses sa mga taong hindi na makakapagsalita para sa sarili nila at para ma-preserve ang mga kwento nila para sa mga susunod na henerasyon. Ngayong Disyembre 2024, eksaktong 2 taon na mula nang una akong pumasok sa mansyon ng mga Delgado. Ang lugar ay officially na naging National Historical Site at may museum na sa ground floor na nagde-display ng mga artifacts na nahanap sa investigation, kasama ang copies ng manuscript na ginawa ko. Ang mga pamilya ng mga naging handog ay regular na bumibisita sa memorial site at marami sa kanila ay naging close friends namin sa research group. Si Mrs. Rodriguez, ang anak ni Carmen Santos, ay naging isa sa mga volunteer guides sa museum. Si Mr. Fernandez, ang apo ni Eduardo Fernandez, ay nag-donate ng pera para sa maintenance ng memorial site. Pero ang pinaka-emotional na encounter na naranasan ko sa nakaraang taon ay nang pumunta sa memorial site si Lola Ising, ang matandang babae na nag-warn sa akin na huwag pumunta sa mansyon. Nung una siyang nakita, akala ko ay magagalit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang advice niya. Pero hindi. "Iho," sabi niya sa akin habang hawak niya ang kamay ko, "alam mo ba na ikaw ang unang tao na pumasok sa bahay na iyon at nakalabas na hindi namatay?" "Hindi ko po alam iyon," sagot ko. Sa loob ng 80 taon, tuloy niya, lahat ng pumasok doon ay hindi na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Pero ikaw hindi lang nakabalik. Nagdala ka pa ng mga kwento ng lahat ng hindi nakabalik. Salamat, Iho. Salamat sa pangungaling mo. Yung conversation na iyon ay naging isa sa mga pinaka-emotional na moments ng buhay ko. Na-realize ko na ang ginawa ko ay hindi lang para sa mga espiritu sa mansyon o para sa academic research o para sa mga pamilya ng mga biktima. Ang ginawa ko ay para rin sa mga katulad ni Lola Ising, sa mga taong nakatayo sa gilid ng mga trahedya na ito na nanonood at nag-aala sa loob ng maraming taon pero walang magagawa para tulungan. Habang tumatagal, nagiging mas aware ako na ang ginagawa naming research ay may mga ethical implications na hindi madaling i-navigate. May mga times na nakakakuha kami ng information na pwedeng makasama sa mga buhay na tao. Mga kwento tungkol sa mga krimen na hindi pa na-resolve, mga family secrets na pwedeng makasira sa mga reputasyon, o mga political connections na pwedeng maging dangerous kung ma-expose. Dahil dito, gumawa kami ng ethical guidelines para sa aming research group. Una, hindi kami nagre-release ng information na pwedeng makasama sa mga buhay na tao without their consent. Pangalawa, hindi kami nagre-reveal ng mga specific details tungkol sa mga ongoing investigations ng authorities. Pangatlo, ginagawa namin ang lahat ng mga research namin sa coordination with proper legal and academic authorities. Pero kahit may mga guidelines na ito, may mga kasus pa rin na hindi madaling i-decide. Halimbawa, sa investigation namin sa abandoned hospital sa Carmen, natagpuan namin ang evidence na may mga medical malpractice na nangyari doon. Noong 190 at na ang mga alleged ghosts doon ay mga patients na namatay dahil sa negligence ng mga doktor. Pero ang problema ay, buhay pa ang mga doktor na iyon
At may mga pamilya pa sila na pwedeng maapektuhan kung ma-expose namin ang mga kwento na iyon. Sa mga cases na tulad nito, ginagawa namin ay nire-refer namin ang mga findings namin sa proper authorities, sa Department of Health, sa medical board o sa mga law enforcement agencies. At hinayaan namin silang mag-decide kung ano ang tamang paraan para ma-handle ang mga information na iyon. Sa personal level, ang mga experience na ito ay nagbago sa akin ng malaki. Una sa lahat, nagiging mas appreciative ako ng buhay ko at ng mga taong mahal ko. Ang makipag-usap sa mga espiritu ng mga taong namatay ng maaga ay nag-remind sa akin na ang buhay ay hindi guaranteed at na important na i-value natin ang bawat araw na binibigay sa atin. Pangalawa, nagiging mas aware ako sa mga social issues na nangyayari sa paligid ko. Ang mga kwentong narinig ko sa mansyon ng mga Delgado at sa mga ibang lugar na na-investigate namin ay mga examples ng systemic oppression na patuloy pa ring nangyayari ngayon. Ang mga poor na nag-exploit ng mga rich, ang mga indigenous people na natatanggalan ng mga lupa, ang mga ordinaryong tao na nagiging collateral damage sa mga political conflicts. Lahat ng mga ito ay modernong versions ng mga kwentong narinig ko sa mga espiritu. Dahil dito, naging mas active ako sa mga social advocacy groups sa university at ginagamit ko ang platform ko bilang researcher para i-highlight ang mga social issues na connected sa mga historical tragedies na na-document namin. Pangatlo, nagiging mas spiritual ako pero hindi sa religious sense. Nagiging mas aware ako sa interconnectedness ng lahat ng bagay at sa responsibility natin bilang mga buhay na tao para sa mga naunang namatay at para sa mga susunod na mabubuhay. Ngayong graduating na ako sa USC, ang plano ko ay mag-pursue ng master's degree sa history, specializing sa colonial period sa Philippines. Ang thesis ko ay magiging about sa systematic documentation ng mga haunted places sa Visayas at sa mga historical patterns na makikita sa mga lugar na iyon. Pero higit sa academic pursuits, ang pangarap ko ay ma-establish ang PPHRS bilang legitimate research organization na pwedeng mag-partner sa government agencies, academic institutions at non-profit organizations para sa mas systematic na pag-document ng mga lost histories sa Philippines. Maraming mga lugar pa sa Philippines na may mga kwentong katulad ng mansyon ng mga Delgado, mga lugar na may mga tragic histories na hindi properly documented, mga lugar na may mga nawawalang tao na hindi pa na-explain ang disappearance, at mga lugar na pinaniniwalaan ng mga local communities na haunted pero walang nagsisikap na mag-research ng scientific sa mga claims na iyon. Ang vision ko ay gumawa ng comprehensive database ng mga lugar na tulad nito sa buong Philippines at makonect ang mga findings namin sa broader historical narrative ng bansa. Sa ganoong paraan, hindi lang namin ma-preserve ang mga individual na kwento ng mga naging biktima, ma-contribute rin namin sa mas malaking understanding ng Philippine history at culture. Kamakailan lang, bumalik ako sa mansyon ng mga Delgado para sa isang personal na pagdalaw. Hindi na ito official business para sa research group. Gusto ko lang makausap ulit ang mga espiritu doon para malaman kung masaya pa rin sila sa mga nangyari sa nakaraang 2 taon. Nang makarating ako sa mansyon, ang unang bagay na napansin ko ay ang peaceful atmosphere na nandun pa rin. Ang mga tourist na naroroon ay mga respectful na visitors na talagang interested sa history ng lugar. At ang mga tour guides ay mga well-informed na tao na alam ang buong kwento. Habang naglalakad ako sa loob ng mansyon, naamoy ko ulit ang familiar scent ng mga flowers na hindi ko ma-identify kung saan nanggagaling. At sa ikalawang palapag sa kwarto ni Maria Elena, narinig ko ulit ang mahinang humming ng isang babae. Umupo ako sa old chair sa kwarto at nag-whisper, "Maria Elena, nandito ako ulit. Masaya ka ba sa mga nangyari?"
Hindi ako nakakuha ng direct na sagot pero naramdaman ko ang warm breeze na pumasok sa kwarto kahit walang bukas na bintana. At sa breeze na iyon narinig ko ang mahina pero distinct na salitang "Salamat." Sa living room, nakita ko ang mga portraits ng pamilyang Delgado na nakadisplay pa rin sa mga pader. Pero ngayon ang mga mukha sa portraits ay mukhang mas peaceful na. Hindi na ganong haunted na expression na nakita ko noong una. Sa study room ni Don Ricardo nakita ko ang copy ng manuscript ko na nakadisplay sa isang glass case. Kasama ng mga original documents na natagpuan sa investigation. Ang simbolong nakaukit sa mesa ay nandoon pa rin pero ngayon parang decoration na lang ito, walang kakaibang energy na lumalabas dito. Bago ako umalis, pumunta ako sa garden sa likod ng bahay, sa lugar kung saan ang memorial para sa mga lumad. Ang memorial ay simple lang. Isang malaking stone marker na may nakasulat na pangalan ng lahat ng mga lumad na namatay sa lugar na ito. At isang maliit na museum na nag-e-explain ng kanilang culture at ng mga contributions nila sa Cebu. Habang nakatayo ako sa harap ng memorial, naalala ko ang mga conversation na nagkaroon ako sa mga espiritu ng mga lumad noong nagsistay ako sa mansyon. Sila ay mga taong may rich culture, may malalim na spiritual beliefs at may sustainable relationship sa kalikasan. Ang pagkamatay nila ay hindi lang personal tragedy. Ito ay cultural tragedy rin na nag-result sa loss ng knowledge, traditions, at wisdom na hindi na maro-recover. Hindi ko kayo nakilala habang buhay kayo, bulong ko sa memorial. Pero salamat sa trust na binigay ninyo sa akin para ma-share ang mga kwento ninyo. At sa hangin na umaalong sa mga dahon ng balete tree, parang narinig ko ang collective na salamat ng maraming boses. Mga boses ng mga taong nahanap na ang peace na hinahanap nila sa loob ng maraming dekada. Habang naglalakad ako papalabas ng mansyon sa gabi na iyon, na-realize ko na ang experience na ito, ang buong journey mula sa unang pagpasok ko sa mansyon hanggang sa ngayon, ay hindi lang naging story ng mga espiritu o ng haunted place. Ito ay naging story ng pag-recognize sa mga naging biktima ng historical injustices ng pagbibigay ng boses sa mga taong hindi na makapagsalita para sa sarili nila. At ng pag-take ng responsibility bilang mga buhay na tao para sa mga nangyari sa nakaraan. Ang mga espiritu na nakasama ko sa mansyon ay hindi naging mga fictional character sa isang horror story. Sila ay naging mga tunay na tao na may mga tunay na kwento, mga tunay na emotions at mga tunay na contributions sa kasaysayan ng lugar namin. Ang ginawa ko ay hindi pag-eliminate sa kanila para ma-exorcise ang lugar. Ang ginawa ko ay pag-listen sa kanila, pag-document ng mga kwento nila, at pag-ensure na hindi sila magiging forgotten na. At sa prosesong iyon, natutunan ko na ang mga ghost stories na naririnig natin ay hindi laging mga entertainment. Minsan sila ay mga historical documents na nakadisguise bilang folklore. Minsan sila ay mga calls for justice na nakarap sa mga supernatural na interpretations. At minsan sila ay mga reminders na ang nakaraan ay hindi pa tapos. Na ang mga pangyayari noong dati ay may lasting effects pa rin sa kasalukuyan. Kaya ngayon sa tuwing makakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga haunted places, hindi ko na sila i-dismiss as mere superstitions. I-consider ko sila bilang potential historical sources na worth investigating. At bilang mga possible opportunities para mag-contribute sa mas malaking understanding ng aming history at culture. Ang mansyon ng mga Delgado ay hindi na nagiging source ng takot para sa mga tao sa Cebu. Ito ay naging source ng knowledge, ng understanding, at ng healing. Ang mga espiritu na dati trapped doon ay nakahanap na ng peace. Ang mga pamilya ng mga naging handog ay nakatanggap na ng closure at ang mga local communities ay naging mas aware sa kanilang historical heritage. Pero higit sa lahat,
ang lugar na ito ay naging symbol ng possibility. Ng possibility na ang mga tragedies ng nakaraan ay pwedeng maging sources of wisdom para sa kasalukuyan. Na ang mga boses ng mga patay ay pwedeng maging guides para sa mga buhay. At na ang mga dark chapters ng history ay pwedeng maging foundations para sa mas enlightened na future. Sa susunod na mga taon habang patuloy naming ginagawa ang research sa mga iba pang lugar na katulad nito, dadalhin ko ang mga leksyon na natutuhan ko sa mansyon ng mga Delgado. Dadalhin ko ang respeto para sa mga espiritu ng nakaraan, ang commitment sa katotohanan at justice, at ang pananalig na ang pag-listen sa mga nawawalang boses ay isa sa mga pinaka-importanting responsibilities natin bilang mga historians at bilang mga human beings. At sa bawat lugar na pupuntahan ko, sa bawat kwento na maririnig ko, at sa bawat espiritu na makakasama ko, tandaan ko ang mga salitang binanggit ni Maria Elena sa akin noong huling gabi ko sa mansyon. Ang sugat ng nakaraan ay hindi laging naghihilom, pero minsan, kapag binigyan mo ng tamang attention at care, nagiging source sila ng wisdom at strength para sa hinaharap. Iyon ang pamana ng trahedya. Hindi ang patuloy na pagdurusa, pero ang transformation ng suffering sa wisdom, ng pain sa compassion, at ng darkness sa liwanag na makakatulong sa mga susunod na henerasyon na hindi ma-repeat ang mga mistakes ng nakaraan. Ngayong nakatayo ako sa harap ng University of San Carlos, hawak ang diploma ko sa history, natatandaan ko pa rin ang lahat ng mga detalyeng nangyari sa mansyon ng mga Delgado. Ang research na nagsimula bilang simple curiosity ay naging foundation ng aking career bilang historian, at ang mga espiritu na nakasama ko doon ay naging mga gabay ko sa lahat ng mga research projects na ginawa ko sa mga sumunod na taon. Ang Philippine Paranormal Historical Research Society ay naging officially recognized research organization na, at kami ay naging partner ng National Historical Commission of the Philippines sa pag-document ng mga lost histories sa buong bansa. Ang mansyon ng mga Delgado ay naging model para sa kung paano dapat i-handle ang mga historical sites na may traumatic histories. At ang approach na ginawa namin doon ay ginagamit na sa mga iba pang similar na lugar sa Philippines. Pero sa lahat ng mga achievements na nakamit namin, ang pinakamahalaga sa akin ay ang alam kong ang mga espiritu na nakasama ko sa mansyon ay nakahanap na ng peace. Hindi dahil nakalimutan ko na sila o dahil naging solved na ang problema sa mansyon. Nakahanap sila ng peace dahil ang mga kwento nila ay naging part na ng official history, ang mga pangalan nila ay naging recognized na, at ang mga contributions nila sa understanding ng aming kasaysayan ay naging permanent na. Minsan, sa mga quiet moments naalala ko pa rin ang boses ni Maria Elena, ang gentle na humming na naririnig ko sa kwarto niya, at ang warm na presence ng lahat ng mga espiritu sa mansyon. Hindi ko sila nakakasama na physically, pero ramdam ko pa rin ang connection namin. Isang connection na hindi nagtapos noong umalis ako sa mansyon, pero na naging foundation ng lahat ng ginagawa ko bilang historian at bilang tao. Ang pamana ng trahedya ay hindi ang trahedya mismo. Ang pamana ay ang mga leksyon na natutuhan natin mula sa trahedya, ang mga improvements na ginawa natin dahil sa tragedya, at ang mga precautions na ginagawa natin para hindi ma-repeat ang tragedya. At sa journey ko sa mansyon ng mga Delgado, natutunan ko na ang pinakamahalagang pamana ay ang commitment na hindi natin hahayaang makalimutan ang mga taong naging biktima ng mga injustices ng nakaraan, at nagagawin natin ang lahat para ma-ensure na ang mga boses nila ay maririnig ng mga susunod na henerasyon. Iyon ang tunay na respeto na pwede nating ibigay sa mga patay. Hindi ang pagtakot sa kanila o ang pag-iwas sa mga lugar kung saan sila namatay, pero ang pag-acknowledge sa kanilang mga kwento, ang pag-preserve ng kanilang mga memories,
at ang pag-use ng mga natutuhan natin mula sa kanila para gumawa ng mas better na mundo para sa mga buhay. Wakas.